Bukod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Magandang umaga po. Magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa Marinduque News Network. Gayon din sa Channel 3 ng Lucky 7 sa cable. Gayon din sa radyo natin buwak. Sa lahat po ng sumusubaybay sa Lynn Angeles on board na inaabot nitong ating programa sa loob at labas ng bansa, sa loob at labas ng lalawigan. Magandang araw po sa inyo. Ito pong muli ang inyong bukal, Lynn Marciano Angeles. Makakasama nyo sa loob ng isang oras dito sa ating programa, na maraming salamat po dahil patuloy nyong sinusubaybayan dito sa Marinduque News Network. Lynn Angeles on board. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa atin sa Facebook din, and unahin na natin shout out sa ating kasama Tess Generoso, Risa Poblete, Marian Mogol, and Ate Yofresina Manggi from Greece. Salamat po, salamat sa pag-subaybay nyo sa ating programa. Gayon din, we want to greet Emily Permejo, Recania Romasanta, Jaya Villaruel, Tantan Perhis ng Barangay Pakaskasan. Ito ho ay sa Santa Cruz. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And syempre, batiin ko po, happy birthday noong October 2, si Kap Lorna ng Tumagabok. Gayon din si Kapitan sa Diwa, Kap Bernabe sa Diwa ng Banuyo, October 5. At si Kapaikot sa Ludo, ang ating masipag na kapitan ng Tapuyan. Gayon din, Kapitan ng Bakaw, Ilaya, October 29. At ang akin hong uncle, si Uncle Pel, October 14, will be celebrating the birthday. And syempre, may isang tao dyan nagpapabati ang ating pinsan at kasama dito sa radyo natin, sa MNN, and kasama rin natin dito sa Lynn Angeles on board, si Kat. And happy fiesta, October 24, dyan sa Gaspar Island. Magpi-fiesta na po kayo. Hindi man lang makapag-chacha, pero ang mahalaga, tayo ay maayos ang sitwasyon. And ang Tau Gama, happy 53rd anniversary sa ating mga kaibigan sa Tau Gama. Sa lahat ng mga sumusubaybay po natin, sa lahat ng mga taga-subaybay po natin, nabanggit ko ho sa inyo at meron tayong Angeles Bazaar, di po ba?
At gusto ko lang hong ibigay sa inyo ang mechanics para dito sa Angeles Buzzer. Pag narinig po ninyo, ayan ang maganda. Ano ho? Very good sa ating mga kapatid dito sa MNN at sa Lynn Angeles on board. Kapag narinig po ninyo yung Angeles Buzzer na yan, ay mag-comment lang at o bumate sa live ng Marinduque News Network at sa ating Facebook, Adeline Lynn Marciano Angeles. Siguraduhin na naka-follow sa page at naka-share ang programa sa Facebook. Ano ho? Ang unang 5 ho na mag-comment ang mananalo at makakatanggap ng 100 peso load. So yan po ang ating mechanics. Kapag narinig ang Angeles Buzzer, mag-comment ng live sa Marinduque News Network at sa ating Adeline Lynn Marciano Angeles. Naka-follow sa page at naka-share ang programa sa Facebook. Unang 5 magko-comment, mananalo ng tigwa 100 peso load. Muli po, ito ang inyong bokal ng lalawigan, Lynn Marciano Angeles. Parang nag-a-adjust tayo ng konti. Ano po? So, pupunta po tayo sa ating portion, Angeles Report. Angeles Report! Ang ikukwento ko po sa inyo, dito sa, konti lang naman, kasi ang ating buong programa ngayon ay meron tayong reporting talaga. No? Pero gusto ko lang hong i-highlight, isang para sa akin ay magandang kaganapan at medyo ipinagmamalaki natin ng konti. Ipinasana ng Sangguniang Panlalawigan noong ilang nagdaang sesyon ang isang ordinansa, yun hong Ordinance number 176-2020, kung saan ang isang ordinansa na atin hong inauthor, entitled Institutionalizing the Provincial Government Scholarship and Education Assistance Program in Marinduque, ay naipasa na. Ito ho ay medyo ambisyoso na scholarship program ng lalawigan ng Marinduque kung saan unang-una ang pwedeng mag-take ng course para dito or ang pwedeng courses na nakunin para sa scholarship program na ito ay mga medical courses kasama na ang medicine. Bagaman po at meron siyang ibang component like educational assistance para sa masteral and some educational assistance para naman dun sa mga magko-qualify na ang basis ay yung kanilang academic performance. Ang talagang intention ho, primary intention ng ordinansa na ito ay para rin makatulong sa pagre-resolba ng problema natin dito sa lalawigan. Yun hong napakalimitado ng mga pwedeng maglingkod na mga doktor sa mga government health institutions kasama na ang ating provincial hospitals. Lagi nating problema yan. Minsan ay may position available, merong pondo, pero walang ma-hire na mga doktor. At very challenging. By the way, hindi lang naman talaga ito sa lalawigan ng Marinduque nangyayari. At challenge din po ito base sa aking pagkakaalam. Challenge ito sa halos lahat ng mga lalawigan, lalo na ngayon na panahon ng pandemya. Kaya nga po, the provincial government through this ordinance decided to invest sa pagpapaaral ng mga gustong magdoktor. Sa mga darating ho na araw o programa ay masihimayin po natin ang ordinansa na ito. Gagawin pa rin naman ho ang implementing guidelines para sa ordinansang ito at bubuin pa rin ho yung board na tututok para sa implementation ng ordinansang ito. Kaya babalitaan ko kayo every now and then. Initially, the provincial government has considered a 5 million peso funding requirement for this ordinance. So, ang trabaho na rin lang ulit namin ay masigurado na ito ay mapuprovide yung funds na yon sustainably. So, sa mga darating hong araw, at alam ko na yung iba na gustong mag-aral ng medicine,
ay pwedeng mainteresante or maging interested sa ordinansa na ito. Bibigyan ko po kayo ng update about this ordinance. So maraming salamat din sa ating mga kasama na lahat naman ay sumuporta dito sa Ordinance 176-2020 authored by yours truly, and at the same time sponsored by Bokal Ted Caballes and Bokal Fernandez. So gayon din si Bokal Ismael Lim. So maraming salamat. It was supported by all members of the board present when the session adopted enacted this particular ordinance. So sana po'y makatulong, tatrabahuhin pa rin. So yun lang ho muna ang ating i-report ngayon, because I want to spend more time discussing with our resource persons na ating mahal na mahal at iginagalang bahagi ng akademya at iginagalang sa sektor ng akademya, at babalikan po natin siya maya-maya, sapagkat ang pag-uusapan natin ay usapang karapatang bumoto. By the way, para po sa kaalaman ng lahat, ngayon ay kahapon pala, October 1 ay nagsimula ang pagpa-file ng Certificate of Candidacy ng mga nais kumandidato at mabigyan ng pagkakataong manungkulan sa mga elective positions dito sa ating lalawigan, dito sa ating bansa. At dahil po dyan, gayon din, ang registration naman ay inextend ng Commission on Election until October 14. At dahil po sa mga development pong ito, ay minarapat ng programang Lynn Angeles on Board na masigit na malalimang pag-usapan ang karapatan sa pagboto ng bawat Pilipino, kasama na ng ating mga kababayang Marinduqueño. And for that ay minarapat nating mapakinggan ang objective inputs ng mula sa academe, at the same time ay mapakinggan ang ilang mga kabataan na sa unang pagkakataon ho ay nag-register and at the same time ay boboto sa Mayo. So, ready na ba tayo? Pwede na nating ibigay ko po sa inyo, kasi magandang makumusta, or pinag-uusapan lagi ang eleksyon, pinag-uusapan lagi ang pagboto, ang pagre-rehistro. Gusto nating marinig ano ang meron tayong magic buzzer sa ating mga nakikinig. Yan po ay tanda na kayo po ay pwedeng mag-comment sa Facebook ng Marinduque News Network at sa ating Adeline Lynn Marciano Angeles. And the first 5 to comment will win the free load, 100 peso free load dito sa ating programa Lynn Angeles on Board. Okay po, at bago po tayo magpatuloy ng ating programa, tingnan po muna natin at bigyang daan ang ilang mga paalala. Angeles Report! Angeles Report! Angeles Report! Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vacunation.
naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bokal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang bukal ng lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo natin Buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Okay, nagbabalik po ang ating programa, Lynn Angeles on board, at kayo po ay patuloy na sumusubaybay. Ito pa rin po ang inyong bukal ng lalawigan, Bokal Lynn Angeles, dito sa ating programa, Lynn Angeles on board. Okay po mga kababayan, kagaya po ng aking nabanggit, bago tayo magkaroon ng advertisement kanina, na-extend po ng COMELEC until October 14 ang registration, lalo na sa mga bagong botante. At that is good news para sa mga hindi pa nakakapagpa-register. At the same time, kahapon po, October 1 ay sinimulan naman ang pagtanggap ng COMELEC ng mga nag-file ng Certificate of Candidacy para maging kandidato at mabigyan ng pagkakataong maglingkod sa iba't ibang posisyon ng gobyerno, na magiging bahagi o magiging parte ng botohan sa Mayo. So, dahil po dito, minarapat po ng inyong lingkod na makipagpanayam or maging guest at makapagbigay ng inputs ang isa sa ating iginagalang sa akademya. Pero bago po iyon, ay ang Lynn Angeles on board po, ang inyo pong bokal ng lalawigan, Bokal Lynn Angeles, ay naging curious. Pinag-uusapan ng eleksyon, pinag-uusapan ng karapatang pagboto, pinag-uusapan ang politika. Ano ba ang saloobin ngayon ng mga first-time voters? Especially now that they are given the chance na makisangkot sa electoral process. Dahil po dyan, meron ho kaming short video ng interview sa ilang mga kabataan na nakapanayam ng ating programa, Lynn Angeles on board. At nag-aaral po ako ng Bachelor of Science in Marine Transportation sa ESTI Buwak. Ako po ay chairperson ng Masik Youth sa Buong Gasan po. Excited po na medyo may halong kaba kasi siyempre kailangan nating isipin yung karapat-dapat na nating iboto. Siyempre yung first time vote ko kailangan do sa deserving talaga. Ako po si Jericho Emisiena, 18 years old na mula dito sa Barangay Agot. Nakapagparehistro po ako nung nakalipas na buwan. Medyo masaya po na kinakabahan dahil first time ko makaboto at makakapili ng karapat-dapat na pinuno na makapagbigay sa atin ng kaginawaan. At kinakabahan dahil mahirap po para sa akin makapili ng isang bagong mamumuno. Ako po si Shikina Shan Mulbog, 18 years old, taga Villa Mendez, Mugpog, Marinduque. Nakabahan po ako dahil din lang po kami botante, kundi nasa amin din po yung sa mga boto din po namin nakasalala yung kinabukasan, lalo na po sa mga kabataan. Ako po si Laika May M. Lugatok, 18 years old. Masaya po na medyo kinakabahan, pero at least po naboto ko na po yung sa tingin ko ay karapat-dapat para pamunuan po ang ating lalawigan ng Marinduque. Para po sa akin, ang qualification para sa isang kandidato ay yung makakapagbigay po sa atin ng kaginawaan sa ating buhay at makakapagikayat sa ating lahat na makaawan sa kahirapan. Siyempre po yung may paninindigan po sa haraping responsibilidad, tsaka po yung tapat po sa bayan at sa batas. Para sa akin po, ang hinahanap ko po ay yung kandidato na
tapat sa mamayang Pilipino, kandidato po na kayang ipaglaban ang karapatan ng bawat isa, at yung handa pong gawin ang tungkulin bilang isang kandidato na nahalal. Dapat po meron siyang 4 na M para sa akin po. Kasi yung M po na yun ay yung makatao, makadiyos, makabansa at makakalikasan. Hindi po yung isang M na makasalita, wala sa gawa. Kasi kaya po tayo hindi umuunlad kasi pinipili natin yung pagbili po ng boto kasi sandali lang natin yun na mararanasan, pero yung binoto natin na hindi karapat-dapat, matagal tayong pahihirapan. Sa mga kapwa ko first time voters, choose wisely lang po yung dapat talaga na iboto natin is yung karapat-dapat, yung merong nagagawa at meron pang magagawa pa, para tayo rin naman kasi ang makikinabang. Hinihikayat ko po kayong lahat na magparehistro na upang makapili at makaboto ng bagong pinuno na magdadala sa atin sa magandang kinabukasan. Kaya dapat po pasuriin po natin mabuti kung sino ang karapat-dapat na umuno sa atin. Hinihikayat ko po ang lahat ng mga kabataan na magparehistro na upang maiboto po nila ang mga kandidato na karapat-dapat ay mailahal ang karapat-dapat upang gabayan ng ating lalawigan. Para sa ating mga kabataan, magparehistro na tayo at iboto yung nararapat na kandidato. Maraming salamat sa ating mga kabataan na nakisangkot at nagbigay ng kanilang ideya, ng kanilang saloobin at ng kanilang pananaw para sa eleksyon, at nag-imbita rin sa mga kapwa nila kabataan na magparehistro na. Maraming salamat sa ating mga kabataan na nagbigay ng kanilang pahayag dito sa ating programa Lynn Angeles on Board. At ngayon po naman ay ipakilala ko po sa inyo ang isa sa ating parang kaibigan, kapatid at katuwang din sa serbisyo, isang academician. Siya po ngayon ay kasalukuyang associate din ng Institute of Governance and Community Affairs ng Marinduque State College, soon to be Marinduque State University, si Sir A.B. Cuevas. Sir A.B., siya po ay magjo-join sa atin through Zoom. Sir A.B.? Sa pagkakataon po ito na ibinigay ninyo sa akin na maging guest po ninyo sa inyong show na Lynn Angeles on Board. Ayan. At sa lahat po ng mga nanonood po sa Channel 3 at po sa FB rin po. Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. Maraming salamat sa ating associate din. At with all respect, I am very respectful always sa ating mga kabatid sa academe. And Sir A.B., kumusta po ang inyong kanina, napanood nyo po ba yung, I hope, napanood po ninyo yung panayam sa ilang mga kabataan na first time na boboto? Sila yung mga tinatawag na first time voter. Sila daw ay nervyos, excited. Oo. Kayo ba, Sir A.B., nung time ninyo, Professor, nung time po ninyo, ano ba ang iyong pakiramdam nung ikaw ay unang bumoto? Salamat po, Bukalin. Actually po, ako din po nun ay sobrang excited at kinakabahan din po. Kasi po, ang akin pong unang karanasan sa pagboto ay sa SK po. Ako po din ay kandidato nung panahon na yun. Kaya ako din po ay masaya, excited. At the same time po, kinakabahan po, mananalo ba ako dito sa election na ito. And then yung una din po na national elections ay masaya naman po at least magagampanan na po natin yung ating at sabi po natin, hindi lang po ito karapatan, kundi tungkulin din po ito ng bawat mamamayan na botante na po, na talaga pong gamitin natin itong karapatan sa pagboto, at ito po yung tanging obligasyon po natin para makatulong po sa gobyerno po natin na maihalal ang mga dapat. Okay. So yun po, excited at kinakabahan. Ganun din po.
Same. Okay, pareho. Naalala ko tuloy nung ako ay first time na bumoto, 1992, presidential election. And it was the time na ang ating ginagalang na dating senadora na lumabang presidente, Miriam Santiago, ran for president. And excited, pero kaming mga kabataan during the time, I was part of movers, and yung partido niya ikot sa lalawigan para magpaalala sa mga kabataan to get involved in a more responsible way. Sir AB, yung kayo po, alam niyo po si AB, sa mga kababayan natin, siya ay bago siya napunta sa Marinduque State College, soon to be Marinduque State University, I heard, sabi niya sa akin, ang unang experience niya sa panunungkulan sa gobyerno ay sa ating tanggapan, sa Sangguniang Panlalawigan bilang isa sa ating mga staff. And I was really very proud of Sir AB. Sir AB, how was your experience? How was your binyag sa serbisyo publiko through the Sangguniang Panlalawigan sa ating tanggapan? Opo, kaya nga po maraming salamat po. Kaya nabanggit niyo po yan. Actually po, ako po talaga ay nagsimula sa Sangguniang Panlalawigan bilang isa po sa mga staff ni Bukal Angeles. At yan po ay talagang experience ko po na talaga pong pinagmamalaki ko at sinasabi ko po sa lahat ng mga nahawakan ko po na klase na talagang hindi mo kasi talaga mararamdaman yung tunay kung ano ba talaga yung pagtatrabaho sa gobyerno pag hindi ka po doon napunta. So talaga pong ang experience po talaga makapagbigay sa atin ng talagang kumbaga po kaalaman talaga kung ano talaga yung totoong nangyayari sa kapaligiran natin. At talagang lagi ko pong naalala ang ating mga talks, no, ating mga moments together kasi po ay syempre nagtatanong po kay Bukal, ganun po talaga pala Bukal, no? At ang ating po mga natutunan bilang isang maging kumbaga ay isang mahusay na lingkod bayan, lalo na po ngayong panahon, no, sa talaga pong hamon talaga sa ating lahat, no, na magkaroon ng trabaho na talaga pong inline sa ating field of specialization. So swerte ko po, naging bahagi po ako ng sabi po ating Kapitolyo, Sangguniang Panlalawigan, na talagang doon po ako nagsimula. At naging maganda po naman ang aming samahan at ang paglilingkod po sa sanggunian. Talaga pong kailangan lang natin minsan talaga, sabi nga is mag-move po tayo sa destinasyon na gobyerno pa rin po naman, pero po sa ibang larangan naman po, ayan, para po mas rich po yung ating experience, ayan, syempre po. And I suppose, Professor, no, I suppose it makes your mission naman sa academe more fruitful and meaningful, kasi yung itinuturo ninyo ay hindi lang nakabase sa teorya at hindi nakabase sa kung ano ang mga nasa libro, kundi base rin sa eksperyensya, direktang eksperyensya sa paglilingkod outside of the academe. So, Professor, pinag-uusapan ngayon ang karapatang pagboto, ang pamamahala. Kayo po ngayon ay, inuulit ko, very proud ako, nagsimula sa ating tanggapan, sa Sangguniang Panlalawigan, sa aking opisina. Ngayon ay associate din ng Institute of Governance and Public Information sa soon-to-be Marinduque State University. Ang aking tanong, Professor, ano ang nakikita ninyo na trend ngayon dito sa karapatang pagboto? Seryoso pa ba or papaano tinitingnan ng mga estudyante o ng mga kabataan ang karapatang pagboto? Okay po. Sa tingin ko po, ang mga kabataan talagang ngayon ay mulat na po sa mga kaalaman. Because sabi nga po natin, nasa tip lang po ng fingertips natin ang lahat ng information na pwede nating makuha because of social media presence po, no? At nakikita din po natin ang kanilang pakikilahok at pagnanais po na mapabilang po sa mga especially po first-time voters na magamit na po itong karapatan na ito. At the same time po, magkaroon po siya ng obligasyon na yung iahalal nila, yung makakatulong sa ating bayan bilang paghanda na rin po sa
kapakanan po ng ating susunod na henerasyon. So sila po ngayon ay nakikita po natin dahil po sa ating mga kasamahan po na mga guro po at mga professor sa Marinduque State College, talaga nakikita po natin na binabahagi po nila ang parte po ito na paghubog sa mga kabataan na maging responsable po na citizens ng ating bansa, no? So kasama po iyan doon sa ating mga values po na sila maging ethical at talaga po morally upright persons na gamitin po ang mga karapatan nila at mga natatanging obligasyon sa pamahalaan po. At isa na po dito ang pagboto. So naniniwala po ako with social media presence, talaga pong sila po ngayon ay lagi po nakikilahok at talaga pong updated sa mga pangyayari sa ating bayan. Okay, Professor, that seems to be a very good news talaga, kasi alam naman natin, ang mga kabataan, pag sinabing youth, in my time, pag sinabing youth, yan ay connected with idealism, activism, and ngayon, challenging din. Minsan, ganun pa rin naman, But at the same time, ay gusto kong tingnan yung involvement, yung meaningful involvement ng kabataan sa electoral process. Kasi nga, kung ano man ang mangyayari sa ating bansa, sa ating lalawigan, yung role ng kabataan is playing a very important and very significant part. So, very, very optimistic kayo, Professor, na ang mga kabataan ng Marinduque sa ngayon ay meaningfully getting involved? Tama po. At yan po ay masasabi po natin na bilang po bahagi ng ating academic community po, lagi po nating sinasama ito na laging makisali po sa mga itong mga aktibidad ng ating mga kabataan, ating po mga estudyante, dahil para din po sa kapakanan ng ating bayan. Dahil po siyempre po talagang nasa kamay natin ang gusto nating mga mahalal po. Siyempre po ito po ay with greater na dami ng boto po, sabi po nga natin, yung voted at large by the people, ito po yung mamumuno sa ating mga magiging representative po natin sa pamahalaan, na talaga pong dapat tayong makialam, makibahagi po at gawin itong obligasyon sa ating sarili na binabahagi po natin yan sa mga estudyante. Yan po. Lalo po ngayon, social media. Yes po. Sa tingin niyo po ba nagagamit ng mga kabataan ngayon responsibly ang social media for their meaningful engagement in governance? Marami po tayong nakikita na mga kabataan na nagpo-post po about sa mga information about po election. For example po, sinishare po nila ito pong pag-register. At the same time po, itong nakaraan lang po, ngayong araw po ay lumabas po yung info, parang infographic po sa FB na na-extend po ang registration from October 11 to October 30 po. So talaga pong ang mga kabataan po ay nag-forward po, nakita po natin sa social media yung pag-forward nila ng ganitong mga information na makakatulong po para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. So talagang malaking role po talaga ngayon ng social media sa ating ginagalawan, lalo na po sa panahon ng pandemya, talaga pong isang hamon. Pero po, kakibat din po nito, kumbaga kung ano po yung totoo at kung ano po yung fake news minsan. So dapat po talaga maging mapanuri din kung ano po yung hindi fake news. Ayun po ang ating i-spread po. I-verify po muna kung ito po galing talaga sa authorities. Totoo. And buti nabanggit nyo ho yung mga fake news, fake accounts, fake news. Actually, if it is fake, it's not news, Kaya lang talagang nasanay na rin tayong fake news. Pero ito talagang apela natin. And the youth particularly must be vigilant on this. Social media, siguro Professor Cuevas will agree, is a strong mechanism, empowering mechanism, Kaya lang at the same time, pwede rin siyang maging disempowering kapag hindi nagamit ng tama. Kaya nga yung mga kabataan, madalas yan ay nasa internet, madalas active sa social media. Tama yung binabanggit ni Professor, maging mapanuri para hindi rin tayo mabiktima, lalo na yung mga estudyante, mga nag-aaral, maging very, very choosy ba? Hindi naman choosy. Maging mapanuri sa kung ano ang titingnan. Hindi dapat ay bina-validate ang mga bagay-bagay. At maliban doon, Professor, gaano ba kahalaga ang pagboto kung i-relate natin sa mabuting pamamahala? At gaano kahalaga ang pagboto ng tama
kung gusto nating makamit ang mabuting pamamahala? Opo, napakagandang tanong po niya. Ano po, Bukalin? Actually po, sa Institute of Governance and Public Affairs po, lagi po natin binibigyan ito po ng importansya, itong mabuting pamamahala. Dahil po, dito po ay prepare po natin ang ating mga estudyante para maging mahuhusay po na mga empleyado ng gobyerno sa darating na panahon. Pwede itong or maging elected officials po sa darating na panahon. So, tayo po ay laging tumitingin sa mabuting pamamahala. Lagi po nating advocacy itong mabuting pamamahala. Dahil ito po yung tamang paggamit po ng kapangyarihan at autoridad ng mga leader po para sa kapakanan ng mga mamamayan natin sa larangan ng paglilingkod. So lagi po natin isipin na ito po mga ihahalal natin ng mga opisyal ng gobyerno, sila po ang mamamahala sa ating gobyerno. So dapat lagi nating tandaan na magkaroon dapat ng maayos at organisadong pamayanan sa ilalim ng pamumuno ng isang leader. Talagang sa leader po nagsisimula ang mabuting pamamahala. Kahit napakaganda po ng ating mga batas, mga sinusunod po natin ang sinasabing rules and regulations, kung ang leader po ay hindi ito mapapatupad ng maayos, nasa klaw ng kanyang kapangyarihan at autoridad, wala din pong mangyayari sa atin. So talagang tayo po ay nakatuon sa mabuting pamamahala na bunga po ng mahuhusay na ihahalal natin ng mga leader. So doon po tayo naka-anchor. Talaga pong, sabi nga po, it boils down to the quality of the leaders na meron po tayo para po mag-implement at mag-execute po ng nararapat para sa kabutihang panlahat. Okay po, or common good po. Beautiful, Professor. In short, kung anong klaseng leader ang manunungkulan sa pamahalaan na mamumuno sa sambayanan, yan ay depende sa kung papaano ginamit ng sambayanan din ang kanyang karapatang bumoto. By the way, trivia lang po ang karapatan, not trivia, but just additional information. Ang karapatan pong bumoto ay nakasaad sa pinakamataas na batas ng ating bansa, ang Constitution natin, ang 1987 Constitution, kung saan binabanggit sino ang mga qualified bumoto at maiboto, qualified bumoto. Lahat ng mga citizen ng Republika ng Pilipinas na hindi disqualified by law, provided na siya ay 18 years old, 1 year residence sa Philippines, 6 months residence sa lugar kung saan nais niyang bumoto. Walang ni-require na ikaw ay dapat mayaman. Walang ni-require na dapat ikaw ay college graduate o high school graduate. Walang ni-require na dapat ikaw ay babae o ikaw ay lalaki lamang. Yun lang, napakasimple ng requirements, and very inclusive. Pero alam po ba ninyo, na ngayon yan ang ating karapatan na kinakamtan ngayon at ginagamit ngayon, pero may mga panahon sa historya ng ating bansa na ang mga Pilipino ay hindi lahat nakakaboto. Noon siyempre, tayo ay nasakop ng mga Kastila, ng mga Amerikano, limitado ang ating engagement. Actually, may instance, wala talaga dahil tayo ay nasa kolonyal na pamamahala. Pero nagsimula lang tayong magkaroon ng medyo involvement sa pagboto ang mga Pilipino starting noong 1901. Pero alam po ba ninyo, 1901 may isinabatas yung Philippine Commonwealth Act number 60. Ang bumoboto lang nun, ang pinayagang bumoto, una, mga kalalakihan lamang na 23 years pataas ang age. Ikalawa, dapat may 6 months residence ka, similar to what we have now. And 3 classes lang ng mga Pilipino ang pwedeng bumoto noon. Una, yung pwedeng magsalita, magbasa at magsulat ng either English or Spanish. Ikalawa, yung may real property na ang value ay at least 500 pesos. At ikatatlo, yung mga dati ng nanungkulan o may posisyon na pinagsilbihan bago yung occupation ng 1898. So you see, tayo ngayon, very inclusive. 18 years old, may residence kang 1 year sa Pilipinas, may residence kang 6 months sa barangay na gusto mong pagbotohan, pwede kang bumoto. Pero noon po, ang mga nakakaboto lang ay yung mga elite. Biro mo, for you to be able to read and speak and write English or Spanish, meron kang pag-aari, meron ka, in short, yung mga kilala lamang sa lipunan, ang nakakaboto nun. Plus, mga kalalakihan. At ang mga kababaihan
ng Pilipinas ay nabigyan lang ng pagkakataong makaboto noong 1937 at marami pa hong hirap ang dinanas ng mga nag-advocate niyan para ang karapatang ito sa mga kababaihan ay maibigay din. Bakit ko po ito binabanggit? Ano ho? Ito'y nagpapakita lang na ang kung anumang karapatan sa pagboto na ating tinatamasa ngayon, na nakalagay pa sa pinakamataas na batas ng ating bansa, yan ho ay bunga ng maraming paghihirap, dugo, pawis at sakripisyo ng mga nauna sa atin. At kung papaano naman natin yan gagamitin, Sir AB, maybe you will agree with me, kung papaano naman natin yan gagamitin, yan naman ay ating magiging gift sa mga nauna sa atin na ang iba ay namatay pa at naghirap para lamang itong karapatan na ito ay maialay nila sa atin. So Sir AB, yes. Ano ang tinitingnan ng mga botante ngayon kapag sila ay bumoboto sa iyong pananaw? Naniniwala po ako, Bukali, na ang mga kabataan ngayon ay talaga, hindi lang po mga kabataan, kundi po yung mga ilang mga botante po natin ngayon, ay talaga po mga matatalino na sila. Tinitingnan na po nila ang, kumbaga ay, kakayahan, kumbaga po yung capacity nitong mga kandidato na magsilbi po sa bayan. So tumitingin na po sila, although po siya sabi natin na ang atin po naman lang is able to read and write, however po talaga, itinitingnan din po naman nila yung talaga kakayahan nito, kumbaga po yung proven capacity in public administration, syempre po sa talaga po yung kaya pong maitaguyod ang dapat na gawin sa pamahalaan yung po. Talagang sinusuri na po nila, especially po nowadays na talaga nasa social media era na po tayo, napakadami mga information, the fingertip nga po, isang click lang po, mababasa mo na ang background tungkol sa sa kandidatong ito. Hindi po kagaya nung unang panahon na hindi pa po masyado ang social media presence na magre-rely lang po sa recall ng pangalan. Ganun po sa recall ng pangalan, yung mga sikat po at artista. Pero ngayon po talagang tayo ay mulat na po tayo ngayon sa mga impormasyon na pwede natin magamit para sa isang matalino na pagboto. Yun po ang aking paniniwala. It's good to hear that from you, Professor. Ano ho? Kasi yung mga sumunod sa iyong mga staff ko sa Sangguniang Panlalawigan, binabanggit nila sa atin at alam mo naman kung paano tayo magtrabaho, di ba? Talagang lagare. Sabi ng mga sumunod sa iyo, Bukal, bakit ba kayo nagpapakapor Diyos por Santo na magpakapagod, pati pa kami dinadamay mo na. Minsan, pati paglalaban namin ng Saturday ay na-delay na. Ano ho? Sa totoo lang, sabi nila, Professor, sa totoo lang, di po ba hindi naman nila alam ng mga tao yan? Yung mga bumoboto po, hindi naman pag panahon naman po ng eleksyon, di naman nila tatanungin, anong iyong mga ginawa na napakinabangan namin? Ano ang iyong mga ordinansa na pinagpakahirapan? Ang sabi nila, Professor, ang tatanungin nila sa iyo, Bukal, at saka sa mga kandidato ay Bukal o konsehal o mayor, ay ikaw baga naman ay meron ka baga diyang pang-utay-utay, na? Ikaw baga naman ay meron diyang, meron ka po baga diyang alak, meron ka po ba diyang sigarilyo, meron ka po ba diyang nakasobre. Yan daw ang itatanong naman ng mga may panghalo-halo ka ba dyan? Yun daw ang itatanong ng mga electorate. Pero ang binabanggit mo ngayon, Professor, ay hindi lang yon ang tinitingnan. Hindi na lang yon ang tinitingnan ng ating mga kababayan. Seryoso na rin na nag-oobserba at nag-aaral ang ating mga kababayan kung sino ang kanilang pagkakatiwalaan. Ganun po ba yon, Professor? Opo, Bukal, naniniwala po ako, lalo na po doon sa mga kabataan po talaga ngayon. Siguro po sa mga old style po yun, yung sa mga medyo, siguro po ay sabihin natin mga experienced voters na po ng ating mga barangay. Siguro may mga ganyan po kasi katotohanan po talaga ng buhay yan. Hindi naman po sa kung parang nagpapamerienda, ganun part po siguro yun nung una kasi nung bata pa po ako, nakikita ko syempre din po yung ganun. Ano po, may binibigay kapag nangangampanya siguro. Pero ngayon po, ang mga kabataan ngayon po talaga, hindi, kumbaga, naniniwala po ako na may pag-asa na po tayo ngayon with the different reforms po ngayon na ginagawa at yung pong atin pong kasama po din po syempre po ang ating pong nasa mga professor po talaga at mga faculty na kasalalay din po yan. Malaking bahagi po yan na tinuturo natin sa akademya. Kaya naniniwala po ako po sa hanay po ng ating mga professor ngayon at hanay ng ating mga guro
maging sa higher education po at sa basic ed. Alam ko po na talaga pong ginagawa po nila ng buong puso ang kanilang tungkulin para po maibahagi po na makapag-produce po tayo ng mga responsible citizens ng ating bansa. May pag-asa pa rin po sa ating mga kabataan. Ano po? So, ayun po. So, Happy World Teachers Month. Ayun po, Happy World Teachers Month. Happy World Teachers Month. Kaya nga po. Pagbati sa lahat ng mga kagaya po ninyo, professor, sa lahat ng mga moms and sir, sa akademya, Happy Teachers Month sa inyo po at salamat po sa inyong mga paggabay sa aming mga kabataan, sa ating mga kabataan upang maging mabuting tao at maging responsable rin na citizen ng ating bansa. Pero Sir AB, may dadagdag po kayo? Kasama kasi kayo po doon, Bukalin. Siyempre, kayo po naging bahagi ng MSC. Opo, alam ko po ang inyong mga naging bahagi during that time po na ako po nasa HR pa ng MC. Kayo po ay naging po din po bilang part-time professor po, lecturer. At maraming salamat po sa inyo. Siguro po yung mga estudyante niyo po ngayon napapanood pa rin po kayo. At naging bahagi po kayo ng kanilang buhay. Siyempre po. So, Happy Teachers Month din po. At salamat po sa lahat ng mga sakripisyo ng mga guro sa paghulma ng kamalayan at ng pagkatao ng mga kabataan, lalo na ngayong panahon ng pandemya. So, sa ating mga kababayan, we're almost, ang bilis-bilis naman, ang bilis-bilis naman ng ating programa. Pero it was a very meaningful discussion, Professor. And very hopeful si Professor and ako rin po medyo natutuwa sa inyo pong binabanggit dahil yan din po ang aking paniniwala. Ako'y naniniwala na bagamat hindi perpekto ang buong sistema, pero ako'y naniniwala na marami pa ring tao at marami pa ring mga kabataan, maraming mga responsible citizens na patuloy na naniniwala sa kung ano ang tama, kung ano ang mabuti at kung ano ang totoo. And in their own right, ay also doing their best para maging kabahagi meaningfully ng electoral process at magkaroon ng meaningful engagement sa pamamahala. At bago po tayo magtapos, Sir AB, meron po ba kayong nais pang banggitin at iparating sa ating mga tagapakinig ng Lynn Angeles on Board? Okay, salamat po, Bukal. At nais ko lang pong sabi natin na umapila po sa ating mga, siyempre po sa ating mga kabataan na iniwala po tayo na nasa atin po ang pag-asa. Hindi na po natin mababago kung ano na po yung nakaraan, pero ngayon po gawa natin ang paraan na tayo po ay makibahagi at makilahok sa ating election po para din po mapatunayan natin na tayo po ay ito po yung maaaring masabi natin na maliit lamang na bahagi ng ating pagiging Pilipino, pagiging taga-Pilipinas, siyempre po. Pero dapat nating tandaan na itong maliit na bahagi na ito pag pinagsama-sama ay magkakaroon ng magandang kinabukasan para sa ating bayan. So, tayo po ay magparehistro sa mga hindi pa po rehistrado po ng mga botante, magiging botante po at sana po ay ating gampanan ng ating tungkulin. Ayan po. Yan po ang ating reminder. At nais ko pong pasalamatan, Bukal Angeles. Pwede po ba magpasalamat? So at this point, go Professor. Opo, salamat po sa Presidente po ng Marinduque State College, kay Dr. Diosdado P. Zulueta po na nagbanggit po nitong programang ito, at sa lahat po ng ating mga kasamahan sa Marinduque State College na mga guro po at mga kawani po. So tayo po ay saludo sa inyong mga dedikasyon para maging maganda ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ayun po. So, salamat po, Bukalin. Maraming salamat din po, Sir AB, sa inyong pagpapaunlak na maging katuwang ko po or maging resource person ko dito sa ating programang Lynn Angeles on Board sa araw na ito. At salamat din sa Marinduque State College, soon to be Marinduque State University. Yes, tama sa po. Patuloy pong pagiging katuwang ng pamahalaan sa pamamagitan ng inyo pong dedication din sa paghubog ng mga kabataan natin ngayon. A very responsible institution. Marami pong salamat sa MSC, sa pamumuno ni Dr. Zulueta, na sariling atin dito sa Marinduque. At katuwang ho lagi ng provincial government
sa mga ilang serbisyo, lalo na dun sa ilang programa na ipinapatupad ng provincial government. I was reminded of the new Memorandum of Agreement signed by the provincial government, Marinduque State College, and the Department of Agriculture para sa isang makabuluhang research work in line with the devolution function na ng ating na ngayon ay nakaatang sa mga lokal na pamahalaan. Maraming salamat po, Sir AB. At maraming salamat po sa lahat ng mga nagiging kaagapay natin ngayon. At sa atin po namang mga kababayan, narinig po ninyo na laging binabanggit na lahat tayo gusto ng mabuting pamamahala. Wala sigurong merong hindi gusto ang mabuting pamamahala. Pero para makamtan ang mabuting pamamahala o yung tinatawag na good governance, kailangan una may maayos na sistema or good system. Kailangan may mga maayos na leaders or good leaders. At kailangan may mga maayos na mamamayan or good citizen. Good governance equals good system plus good leaders plus good and responsible citizen. At ang pagiging mabuting mamamayan po, ang pagiging responsableng citizen po ng ating bansa, kabahagi niyan ay ang pagtupad ng isang obligasyon. Ito po ay ang obligasyon o responsableng bumoto ng tama at wasto. Yan po ay laging binabanggit na isang karapatan ng mamamayang Pilipino. Tama po yun. Ito po ay isang karapatan na ipinaglaban ng maraming nauna sa atin, pinagbuwisan ng buhay para lang maialay ito sa atin. At ang karapatang yan ay hindi lamang karapatan na para sa atin. Yan din po ay isang seryosong responsibilidad ng isang mamamayang Pilipino na ating dapat gampanan ng maayos para sa ating bansa at alang-alang na rin sa mga taong naghirap para dito. And sa ating mga kababayan, very beautiful and very inspiring, very optimistic ang ating panauhin, ang mga kabataan na may pag-asa ang ating bayan, may pag-asa ang ating bansa, may pag-asa ang mabuting pamamahala sa ating bansa, sa ating lalawigan. At yan po ay nakadepende sa kung papaano ninyo gagamitin responsibly ang karapatan at responsibilidad nating bumoto. Maraming salamat po sa inyo. Gusto ko lang basahin to from Mervin. Congrats and salamat, Bokal. Salamat, Mervin. From Jerry, sipag ni Bokal, thank you. Jeric, thank you. At sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating programa, sa loob at labas ng bansa, sa loob at labas ng lalawigan, maraming salamat po. Patuloy nyo lang po itong subaybayan and together ay tayo'y laging mag-usap, laging magkwentuhan sa kung ano ang makakabuti para sa isa't isa. At salamat din sa ating mga katuwang sa MNN, staff, Sir Myong and Mark, and syempre sa Lynn Angeles on-board team, headed by Kat at Ivy, sa ating mga researchers. Salamat po sa inyong tulong. Salamat sa lahat. Pag-ising mo'y sikat din ang araw, dala ang pag-ibig na matagal nang hinintay. Kung sakali mang dumating, Lingkod sa sambayan ng Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bokal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bokal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak
105.7 FM. Tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Res Bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vacunation. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Wala na yata